You should not be hostile. Nandito sila sa host country. They've been very hostile against the officials of our government. Dapat pinabubuti ng embahada ang relasyon sa host country o bansang kinaroroonan nito. Ito ang binigyan diin ni Senador Joseph Victor J.V. Ejercito matapos ang tila walang tigil na pambabatikos ni Chinese Embassy in the Philippines spokesperson Ji Lingpeng. Partikular ito laban sa mga opisyal at ahensya ng Pilipinas. Kamakailan, tinuligsa ng Chinese diplomat ang Senado at mga senador, lalo pa nang magsimulang isulong ng institusyon ang pagkondena sa mga nauna niyang pahayag. Sa isang pahayag para kay Senate President Vicente Tito Soto III, pinuna ni Ji Lingpeng ang pagsasalita ng ilang senador sa plenaryo laban sa mga Chinese diplomat. Gayon din ang pagtuturing ng mga senador sa China bilang isang bully at tinawag pang bad guest o troll farm ang naturang embahada. Paliwanag ni Senator Ejercito, wala pang 2 buwan ang Chinese ambassador ngunit marami na itong nakakaaway. It's not improving our relationship with China na kumbaga damage na nga because of the situation in the West Philippine Sea right now. So instead of dousing cold water to the fire, he's adding fuel to the fire. So I think kung mas maganda kung papalitan ng someone who is more diplomatic in dealing with the host country. Ayon pa kay Senador JV, gusto ng Chinese Embassy na irespeto sila, ngunit marapat lang din nilang irespeto ang mga opisyal ng Pilipinas. Exhaust all diplomatic means, kailangan madaan sa pag-uusap. Hindi naman natin kaya ang China, superpower sila, third world lang tayo. But we just have to make a stand and fight for what is duly ours. And sabi ko, sovereignty natin, it's worth fighting. Sang-ayon naman si Senador Raffy Tulfo na palitan ang kasalukuyang Chinese Embassy spokesperson. Kumpara sa mga nagdaang kinatawan ng China na naitalaga sa Pilipinas, masyado anyang sensitibo at agresibo si Ji Lingpeng. Parang balat sibuyas and agresibo siya sa kanyang mga aksyon. Yung kanyang reaksyon sa mga developments, sa mga nangyayari dito. I think, maybe, wala naman akong recommendatory power o wala akong authority para sabing palitan. Pero it will be best for the interest of the Chinese and Philippine relationship na siguro magkaroon ng bagong ambassador. It will help a lot. Inilahad rin ng nakatatandang Senador Tulfo ang kanyang saloobin kaugnay ng mga ipinapakita ng China laban sa bansa. Well, ang mahirap kasi sa China, napaka-sensitive nila. Samantalang silang aggressor dito. Sila nga yung nangaharas ng ating mga mangisda, pati ating mga taga-Philippine Coast Guard. Sila ang nambubuli, sila nag-water cannon sa atin, and yet nakuha pa nilang maging sensitive. Dagdag pa ni Senador Raffy Tulfo, wala siyang naririnig na pananakot ng sino mang senador laban sa Chinese Embassy gaya ng pahayag ng kanilang tagapagsalita. Hindi rin anya layo ng resolusyon ng Senado na takutin ng sino mang miyembro ng embahada. Mungkahi ni Senador Raffy, dapat umupo at mag-usap ang mga embahador ng China sa Pilipinas at ng Pilipinas sa China kasama ang Department of Foreign Affairs. Ito ay upang malaman kung ano ang dapat gawin para anya humupa ang tensyon mula sa magkabilang panig. Partikular na anya kung ano ang dapat na obserbahang protocol upang hindi na magkaroon ng ganitong klase ng gusot. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.